yon. Amen. Naniniwala ako na as we worship our living God, ibubuhos ni Lord ang lahat ng pagpapala sa pamilya mo. Amen ba doon? Amen. Kaya come on, church, let's praise our living God.
praise your name, Jesus. We honor you today, O God. Tunay nga, Lord, nasukdulan ng kapayapaan ng mga anak mo lumalapit sa iyo, O God. And Lord, despite our pagkukulang, O God, sa iyo, sukdulan pa rin ang pagmamahal mo sa bawat isa, O God. Kaya naman, Lord, pinupuri ka namin ngayong araw na ito at sa buong buhay namin. We praise your name, Jesus. Habang hindi karapat-dapat, nagukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kaluluhan. Inibig mo ako hanggang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa, Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking kaluluhan. Ibigin mo ako nang di kayang
Correct. Good evening everyone! Excited tayong lahat. Excited po ako kasi ako yung magtuturo at ako ang gagamitin ng ating Panginoon para ihatid sa inyo yung isang matinding kapangyarihan ng kanyang salita. At tayo pong lahat ay nandito. You are all welcome dyan sa live streaming. Humanda kayo dyan. Huwag kayong hihiwalay sa inyong mga cellphone o sa inyong mga television. At hayaan nyo po na mapuno ng kapangyarihan ng salita ng Diyos ang ating mga buhay. At hayaan po natin na tayong lahat ng mga nandirito ay makita natin. Walang ibang buhay na masaya kung hindi sa buhay espiritu. Ang ibig sabihin po ng buhay espiritu, tayo ay palaging nabubuhay na ang presensya ng Diyos ang lagi nating kasama. Ang ating mindset ay palaging tayo ay sinasamahan ng ating Panginoon kahit ano ang ating ginagawin. At nakikita natin palagi sa ating buhay na yung pananampalataya mo, laging nakatingin ang Diyos sa iyo, sa iyong ginagawa at sa lahat-lahat ng nangyayari sa iyo, hindi ka pinababayaan ng Diyos kahit minsan. Sabihin mo dyan sa katabi mo, hindi ka pinababayaan ng Diyos kahit minsan. Kaya po yun po, ang ganda-ganda po na ngayong Miyerkules ng gabing ito ay nandito na naman tayo. Excited, salamat po sa JTM Cubao, salamat sa JTM Antipolo, Pasig, Bulacan, sa Pangpalay at saka sa Tabaco. Hello, Pastor Alex. Magsaya tayo dyan at tayo ay patuloy na magamit. Kahit saan tayo dalhin, kailangan tayo ay ginagamit ng ating Panginoon. Kaya po ngayong gabing ito ay pasalamatan natin palagi na ang lahat ng mga tiga-Jesus ni Messiah ay palaging consistent sa pagbibigay ng kanilang tithes and offering. Palaging consistent na hindi nila nalilimutan kung ano ba ang nire-require ng Diyos sa ating lahat. Kaya ang Jesus ni Messiah ay patuloy na tumatayo na matatag. Walang shakening na nagmumove sa ating foundation of the teachings of God at tayong lahat ng mga nandito ay pinatitibay ng lahat ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Amen po. Kaya po ngayon po ay idinideklara ko na ang ating dream building sa Potsdam ito ay mauumpisahan ng mas maaga, matatapos ng mas maaga dahil consistent ka sa iyong commitment sa ating Panginoon. Consistent magmula sa leadership. Hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Every week makikita natin na lumalago ang ating pondo at ang excitement ng maraming tao ay makikita mo sa kanilang mga aksyon, sa kanilang mga commitment. Kaya po yung ating pong tithes and offering, tuloy-tuloy po natin. Ang dami-daming nagdideposito sa bangko. Ang dami-dami ngayon na nandito na tayo nagpe-face-to-face. Ang dami-dami na pong nagpe-face-to-face dito sa Angat. Ang dami-dami pag Sabado nandun nagtuturo kami dito sa Cubao, pag Linggo, sa Pampalay, Antipolo, Pasig, at yan sa Tabaco, Albay. Marami po. Na-encourage po ako as a senior pastor ng Jesus ni Messiah. Sobra pong encourage ako at kami sa buong staff ay palaging nagpupuri sa ating Panginoon dahil hindi tayo nakaramdam minsan man nang tayo ay pinabayaan ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya kailangan po na maintindihan natin ito. Salamat sa mga manggagawa ng Jesus ni Messiah. Sa lahat ng manggagawa, tayo ay napapatatag ang ating ministeryo. At salamat din, ang dami-daming mga bagong miyembro ng ating ministeryo. May kapitan ng barko, makikita ka dyan. May mga negosyante. Ngayon naman, may mga retired police na nagpupunta dito. Nakakatuwa po na sila mismo ay nami-ministeran. Napapaluha sila dahil nakaramdam sila ng pag-asang muli. Na sila ay makakabangon ng pag-asang muli na ang buhay nila ay itinatatag ng ating Panginoon sa isang magandang pamumuhay. Kaya po tayo ngayon ay dadako po tayo sa ating communion as we are off. Madalas natin itong ginagawa sa Bible study, sa bahay, sa bawat meeting natin, hindi natin pinalalagpas na tayo ay hindi nagko-communion.
Kaya po kailangan po na maintindihan natin na ang ating pananampalataya dito sa ating ministeryo, tayo ay naniniwala na ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, na siya ay namatay, subalit siya ay nabuhay na muli para tayo ay magkaroon ng katagumpayan araw-araw. Siya ay nagbigay ng kanyang buhay para tayo ay makalaya sa lahat ng gapos ng evil spirit, sa lahat ng gapos ng kasalanan, at praise God na tayo pong lahat ay nandito malaya, masaya, matatag ang pananampalataya. Sino po yung nakakaintindi no? In Jesus' name, amen. Dinideklara ko live streaming. Humanda ka dyan, may bubuhos na pagpapala ngayong gabing ito at araw-araw sa iyong mga buhay. Kaya kung nakahanda na ang inyong mga tinapay, pinagpapala ko ang lahat ng hawak ninyong tinapay at pati ang inyong saro, pinagpapala ko yan at idinideklara ko mayroong bagong buhos ng malalaking pagpapala dahil tayo ay patuloy na sumasamba sa ating Panginoon. Kaya po kailangan pa na natin na palaging maalala. Ang sabi ng ating Panginoon, siya ay kumuha ng tinapay. Nung sila ay nagtitipon-tipon ng kanyang mga disipulo, sabi niya, "This is my body, which is given for you. You eat this to remember me." Yun po, ang sarap-sarap po no, na maalala natin. Yung hawak mong tinapay, tingnan mo yan na yan ay actual na body of Christ. Na yung katawang yan ay nagkasugat, nagkaroon ng mga latay para sa kagalingan ng ating mga sakit. Ang kanyang banal na dugo ay tumulo para tayo ay mapawalang sala sa lahat ng ating mga kasalanan magmula nung tayo ay bata pa at hanggang ngayon. At nakakataba po ng pananampalataya na kahit na nga ngayon na tayo nagkakasala pa, tuloy-tuloy ka pa rin pinapatawad ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ang pakiusap ko lang at ang pakiusap ng ating Panginoon, mahalin natin ang ating mga buhay, i-represent natin ang ating Panginoon kahit saan tayo mapunta, na tayo ay isang malinis, nilinis ng kanyang banal na dugo. At tayong lahat na nandito, ang daladala natin ay ang image ng Diyos kahit saan. Kaya handa na po ba kayo sa ating communion? Handa na kayong pagpalain. Hawakan niyo po ang inyong communion. Itaas niyo po ang inyong tinapay. Pinagpapala ko po ito. Ang ating Panginoon, kinuha niya ang tinapay, kanya pinagpira-piraso. At iyon ay sinabihan niya ang kanyang mga disipulo, "You eat this to remember me." Kapatid, tandaan mo, remember that you have been forgiven. Remember that you have been healed of all your sicknesses. Remember that you are an overcomer. Na lahat ng dadaanan mong mga pagsubok ay iyong mapaglalabanan at maipapanalo. Sabay-sabay po nating kainin ang ating tinapay. Sabay-sabay po nating inumin ang ating saro. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ngayon po ay tayo ay tuloy-tuloy na nagdideklara. Kapatid, importante yung deklarasyon. Huwag nating tingnan ito na parang ritual na palagi pag may meeting tayo ay sinasambit natin. Ang panampalatayahan mo, tuwing sasambitin mo ang lahat ng buhay na salita ng ating Panginoon, may gagawing himalayan sa buhay mo. Amen po ba yun? Ready na kayo? 1, 2, go! Restore, restore, restore. Restore, restore, restore. Restore, restore, restore. Satan, in Jesus' name, inuutusan ka namin lahat ng ninakaw mo sa amin, ibalik mo 7 times 2. What the devil intended for evil, God turned it for good. No weapon formed against us shall prosper. Every tongue that rises up against us, God condemns. From the fullness of His grace, we all receive one blessing after another. Salot, lagpas, blessings, pasok. Me and my household, we will serve the Lord.
The blessings of the Lord makes Bishop Wisdom Buenaventura very rich, and he adds no sorrow with it. I am an untouchable and irresistible king. Whatever I do it for the glory of God. Wherever I go, whatever I do, I will be blessed. I am a symbol and a source of blessing. The Lord is my shepherd. I have all that I need. And by the stripes of Jesus, I am healed. In Jesus' name, amen. We declare that we are blessed with God's supernatural wisdom and we have clear direction for our lives. We declare that we are blessed with creativity, with courage, with ability, and with abundance. We declare that we are blessed with a strong will and with self-control and self-discipline. We declare that we are blessed with a great family, with good friends, with good health, and with faith, favor, and fulfillment. We declare that we are blessed with success, with supernatural strength, with promotion, and with divine protection. We declare that we are blessed with an obedient heart and with a positive outlook on life. We declare that any curse that has been spoken over us, any negative evil word that has ever come against us is broken right now in Jesus' name. We declare that we are blessed in the city, we are blessed in the country, we are blessed when we come in, we are blessed when we go out. We declare that everything we put our hands to do is going to prosper and succeed. We declare that we are forever blessed. Yes, we are forever blessed and no one can change it. I am forever blessed, highly favored, and with no more limits. I am forever blessed to be a blessing to others. We are always at the top, never at the bottom. We are always the head and not the tail. We are always the lender, never the borrower. 2022 is the year of open heaven. In Jesus' name, amen. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, you are always blessed. Palagi kang blessed. Walang panahon na ikaw ay nagdududa na ikaw ay hindi blessed, ikaw pinagpala. Sabi mo dyan sa katabi mo, ikaw ay pinagpala. O kaya sabi mo sa sarili mo, ako ay palaging pinagpapala. Always blessed. Amen po. Kaya po tayo, ito po ang kailangan makita natin yung Psalms 91. Ito yung nangyayari sa ating lahat. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. The 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you. This evil will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you. No plague will come near your home. For He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lions and serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Amen. Sabihin mo dyan sa... Amen and amen and amen. Amen ba kayo dyan? Kaya po nakakatuwa po na tayo. Alam niyo po ba ang excitement ko hindi natatapos? Ang excitement ng leadership ng Jesus the Messiah, paangat ng paangat. Linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, nakikita natin ang kagandahang loob ng ating Panginoon sa atin. Last Sunday, punong-puno na naman kami dito sa JTM Cubao at nakaka-excite na marami nagpupunta, yung mga
tiga Kalumpang Power Group. Ang dami-dami nila. Siguro mahigit 20 ang miyembro doon. Nagpupunta sila dito. Nung mapunta silang minsan, ayaw na nilang tumigil sa kakapunta. Pati yung Montalban ay gusto na rin pumunta dito. At our Power Group kept on increasing. Meron naman tayong ginagawa dito Power Group. Ngayon lang, ngayong araw na ito, nandito sa kabilang tabi ng ating JTM dito sa Cubao, may construction dito na ginagawa. At pinamamahalaan na rin natin, pinasukan natin ang ating Bible study. Kaya kailangan po na maintindihan natin na yung authority na binibigay sa atin to proclaim the good news of salvation, kailangan palagi natin itong ginagamit. Kailangan na wag natin sinasayang na ang kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa mga nananampalataya sa Kanya ay maintindihan natin na masaya ang Diyos na yung kapangyarihang ibinuho sa iyo, in-impart sa iyo, ay ginagamit mo. Amen po ba yun? Kaya po nakakatuwa po na noong pong linggo, ang dami-dami, merong mga retired police na nandirito, merong kapitan ng barko, merong kernel, merong mga negosyante na there are new breeds of membership and Jesus the Messiah. Ang Diyos ang nagbibigay ng bagong sibol na membership dahil tayo ay may gagawin. Ang ating Potsdam building ng Jesus the Messiah, the House of Miracle, ay ito ay siguradong mangyayari dahil Diyos ang gumagawa ng lahat ng mga himala. Amen po ba yun? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, masaya din ako dyan. Amen po. Kaya po, ang pinag-aralan natin noong linggo po is God empowers us to do a special work. Kaya po, kailangan natin na maintindihan palagi as we are moving to study spiritual authority of the believer. Kapatid, ito ang tandaan mo. Basta binigyan ka ng kautusan ng ating Panginoon, basta may ipinagawa sa iyo ang ating Panginoon, treat it as a special work of God na kailangan mong maintindihan pati na kapag ka ikaw ay binigyan ng assignment ng ating Panginoon, ang sinasabi palagi sa Bible ng ating Panginoon, I will be with you. Kailangan po makita natin yon para lalong lumakas yung ating pagsisilbi sa ating Panginoon. Ilagay mo yon sa pananampalataya mo. Nung inutusan tayo ng ating Panginoon, hindi niya tayo kinalimutan. Hindi niya tayo pinabayaan. Ang sinasabi niya palagi, I will be with you even to the end of the age. Na lahat ng kanyang inutos. Hindi niya tayo hinihiwalayan at tayong lahat ng mga nandito ay binibigyan niya pa ng kapangyarihan. Kaya po nakakatawa po na tayong lahat ay maintindihan natin na sabi ko nga na nung tayo binigyan ng ating Panginoon to announce the good news, 5 ang ibinigay, to announce the good news, to heal the sick, raise the dead, cure those with leprosy, and cast out evil spirit. Yun ang binigay niya sa atin. Yun yung mga trabaho ng ating Panginoon nung siya ay nandito pa sa lupa at nung siya ay umakyat na sa langit. Yun ang ibinigay niya sa ating kapangyarihan na imbis na siya yung gagawa, tayo na. Ay, sino nakakakuha nun? Imbis na si Jesus ang gumawa, tayo na. Amen po. Tayo na magpapagaling ng mga may sakit. Tayo na yung magka-cast out ng mga evil spirit. Tayo na yung mag-a-announce ng good news. Yun ang assignment mo. Na kailangan natin na makuha yung assignment natin. Sa'yo yun. Pagka sinabing ikaw ang gagawa. Kailangan natin yun, yung spiritual authority na ibinigay sa iyo, kailangan magamit mo. Huwag mong sasayangin ang lahat ng spiritual authority. Huwag kang magagawa ng maraming dahilan. Stop making excuses. Oy, ayoko, hindi ko kaya yan. Oy, ayoko, hindi ko kaya magsalita. Oy, ayoko, hindi ko kaya bumiyahe. Madami kang dahilan. Kaya tayong lahat ng mga nandirito ay makita natin, may tiwala ang Diyos sa atin, kaya tayo yung unang tinawag. Kaya kailangan po na maintindihan natin na tayong lahat ng mga nandirito, we are doing our work in partnership with Jesus. Ay, nakuha kaya natin yon. Live stream.
we are performing those spiritual responsibilities in partnership with Jesus Christ. At wala tayong talo, walang mawawala sa atin, lagi tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya tayong lahat na nandito, manampalataya ka, maging excited ka, huwag kang mahuhuli sa pagsisilbi sa ating Panginoon. Kaya nga tayo ay mayroong spiritual authority. Ang ating Panginoon, binigyan ka ng authority para ikaw ay ma-encourage na kahit ano ang gawin mo, panalo ka. Ang naipapanalo mo ay yung mensahe ng ating Panginoon. Yung napapanalo mo, ikaw at ang iyong pamilya. Ang naipapanalo mo ay yung ministeryo mo, ang Jesus the Messiah, na kailangan natin na maintindihan na itong lahat ng ito ay ginagawa natin for the sake of doing our works in partnership with God. Amen. Amen and amen and amen. Kaya pag-aaralan natin ngayon, napakaganda. Spiritual productivity happens when you come and follow Jesus. Spiritual productivity happens when you follow Jesus. Na when you come and follow Jesus, when you come and follow Jesus. Kaya po kailangan natin na maintindihan na tayong lahat ng mga nandito, nakaka-encourage nga Madalas tayong magbasa ng Biblia, pero pag lagi tayong nagbabasa ng Biblia, na-encourage tayo sa lahat ng ating binabasa dahil nagwo-work ang Holy Spirit sa ating lahat ng mga nandito. Basahin po natin yung Matthew 4:18 to 22. Ang ganda-ganda po nito. Matthew 4:18 to 22. Ang sinasabi rito sa Matthew 4:18-22, ayan, sabi niya rito, one day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon also called Peter and Andrew, throwing a net into the water, for they fish for a living. Meron siyang napagmasdan, meron siyang napansin habang siya ay nandun sa Galilee. Alam niyo po ba yung Galilee? Yan po ang isa sa pinakamalaking body of water na pinagmumulan at pinangingisdaan ng maraming tao dyan sa Israel. Kasama po dyan ang pinakamalaking Capernaum. Pero ang ating Panginoon po ay palagi siyang doon namamasyal sa Galilee dahil marami pong tao doon palagi. Maraming nangingisda, maraming namimili ng isda at nagtitipon-tipon doon ng maraming tao. Kaya nga, sabi niya, nung isang araw na ang ating Panginoon ay naglalakad doon sa dalampasigan ng Galilee, may nakita siya. May namatsyagan siya na dalawang tao. Si Simon at si Andrew, magkapatid. Na ang hanap buhay nila, sabi niya, throwing a net into the water for they fish for a living. Na nakita niya, sabi niya, alam niyo po ba, yung mga mangingisda doon, excited malamang araw-araw na ang ating Panginoong Jesus ay nagpupunta roon dahil napupuno sila ng kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Pag tinuloy po natin ito sa verse 19, sabi niya rito, Jesus called out to them, come, follow me and I will show you how to fish for people. And they left their nets at once and followed Him. Jesus, sabi niya rito, at 19, sabi niya rito, na nakita niya, ano ang sinabi? Come, follow me, and I will show you how to fish for people. Nakita ng ating Panginoon, yung dalawa, si Peter at si Andrew, na marahil ay palagi niya itong nakikita kapag siya ay nagtuturo doon sa Galilee. Marahil ay namatsyagan niya na sila yung intently are listening to the word preached every day na nandun ang ating Panginoong Jesus. Kaya namataan niya yung dalawa na may ginagawa, sila yung mga mangingisda, yun ang ikinabubuhay nila. Amen po ba yun? Ano ang sinabi ng ating Panginoon? Kapag ka pala ikaw ay naobserbahan ng ating Panginoon, habang siya ay nagsasalita, ay ikaw ay interesado sa lahat ng kanyang sinasabi. Na habang siya ay nagsasalita, ay ninanamnam mo ang mga salita na pinakakawalan niya. Nagiging interesado ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, nagiging interesado ang Diyos sa iyo. Na kailangan natin na makita, interesado. Sabi niya, come, follow me and I will show you how to fish for people. Sabi niya, halika rito, pumarito ka,
at sumunod ka sa akin at tuturuan kita, iwanan mo yung normal mong ikinabubuhay at ikaw ay pakikita ko sa iyo kung paano mangisda ng tao, kung paano mag-akay ng tao sa kaharian ng Diyos. Sabi niya rito, and they left their nets at once and followed him. Ang ganda. Nung binabasa ko to, ang tagal-tagal ko na nga binabasa to eh. Pero, naituturo ko lang. Sabi niya, ang lagi nating, tingnan mo sila Peter at si Andrew, sabi niya, iniwanan nila yung kanilang ikabubuhay para sila ay sumunod sa pagagawa ng ating Panginoon. Yung pong instant na pagsunod ang kailangan natin. Tayong lahat na nakita na nandirito, ang tagal-tagal na natin, 18 years ang Jesus the Messiah. Palaging nababanggit natin, nababasa natin ito, ang first disciples na tinawag ng ating Panginoon. Sila ang bilis-bilis nila sumunod, pero tayo nag-iisip pa. Tayo nagdadahilan pa. Tayo tinitingnan pa ang ating sarili na hindi natin kaya. Parang tinitingnan natin yung sarili natin na may mawawala sa atin. Pag iniwanan natin yung ating ikabubuhay, at tayo magsilbi sa ating Panginoon. Hindi naman lahat ng tao ay pinag-full time ng ating Panginoon. Kailangan nyo pong maintindihan ito. Merong nasa puso ang ating Panginoon. Ang lahat ng tiga Jesus the Messiah nasa puso ng Diyos. Amen. Kailangan makita po natin ito na ang ating Panginoon, kung tinawag si Peter and James dyan, si Andrew, kung tinawag sila, pwede ka naman tawagin din eh. Kasi ang tagal-tagal mo nang nakikinig ng salita ng Diyos. Ang tagal-tagal mo nang naintindihan na ang kapangyarihan ng Diyos ang magbabago ng buhay mo from the start. Bakit hindi tayo makasinod? Kailangan na maintindihan natin. Sabi niya rito, pag itinuloy natin ito, verse 21, a little farther up the shore, he saw two other brothers, James and John, sitting in a boat with their father Zebedee, repairing their nets, and he called them to come too. They immediately followed him, leaving the boat and their father behind. Ay mas matindi ito si James and John. Dahil sa kanilang excitement, hindi na nila naalala na may tatay sila na dapat nilang pagpaalaman. Sa tindi ng kanilang puso na sumunod sa ating Panginoon, hindi na nila inalintana na baka pagalitan sila ng tatay nila. Basta susunod kami sa ating Panginoon. Amen po ba? Na makita natin. Bakit iyon sinabi dito sa Biblia? Kasi para lang ipakita yung eagerness at importance of being called by God. Kailangan po natin na makita yon, na tayong lahat ng mga nandito, makita mo yung kahalagahan ng iyong buhay para maituloy ang ministeryo ng Diyos dito sa lupa. Kaya nga tayo ay nagkakaroon ng matinding spiritual authority dahil ikay mananampalataya. Ito lang ang kailangan mong maintindihan. Oras na ikay nanampalataya na sa kapangyarihan ng Diyos, ikaw ay sinasalinan at nag-i-impart ang ating Panginoon ng matinding kapangyarihan. Pati sa ating bibig, siyang naglalagay ng ang sasabihin natin. Pati sa ating iniisip, sa ating puso, binabago ng ating Panginoon para tayong lahat ng mga nadirito ay magkaroon ng spiritual productivity na ang puso natin nagbabago, ang isip natin nagbabago, ang attitude natin nagbabago. Kailangan po iyon na maintindihan natin. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Ang sinasabi niya rito, point number 1, there is power in the word, come and follow me. There is power in the word, come, follow me, na kailangan natin na maintindihan. Kailangan mag-register sa iyo yun eh. Kung tinawag ka sila James and John, si Peter, kung sila'y tinawag, kapag ka ito'y binasa mo, come and follow me, tingnan mo na ikaw din yung tinatawag ng ating Panginoon ngayon. Kasi wala na yan sila Peter eh. Sila James and John, sila na lang ay nagiging halimbawa ng isang malaking pagsunod sa ating Panginoon. Pero sa panahon na ngayon, ikaw na ang tinatawag ng ating Panginoon. Amen ba?
Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ikaw yun na kailangan natin na maintindihan. There is power in the word, come follow me. Sabi niya rito, basahin natin mabuti to, intindihin natin mabuti ang ating pinag-aaralan, letter A. Sabi niya, let us know more of Jesus and be willing to follow Him. Kaya lang naman sumunod si Peter, si James. Alam nila, pinakikinggan nila ang ating Panginoon araw-araw doon sa Sea of Galilee, sa Capernaum. Nung na-develop na ang salita ng ating Panginoon, nagkaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay, kaya sila mismo ay madaling makasunod. Ikaw din ngayon, nasa live streaming ka, ikaw ngayon na nandirito, nakikinig ka sa sinasabi ng ating Panginoon, hindi ako nagsasalita dito, ang Panginoon nagsasalita dito. Kailangan ma-develop ang ating spiritual maturity na tayong lahat ay mapuno ng kapangyarihan ng ating Panginoon para madali tayong makasunod. Kapatid, tayong lahat ng mga nandirito, ito ang idinideklara ko, ang buong Jesus the Messiah, ang buong Ram Pastors family, itong lahat ng ating mga grupo, magkakaroon tayo ng isang matinding spiritual maturity and productivity na bawat panawagan ng ating Panginoon ay masusunod natin na mabilis. Sabi mo sa katabi mo, instantly. Na kailangan natin ito na makita. Sabi niya rito, Jesus wants us help others to find God, na makita natin. Kaya nga tuwan-tuwa ako, kanina lang, bago ako mag-recording, kausap ko yung isang retired police na nandirito na sumasama sa atin at sumasama sa ating gawain. Sabi niya, Bishop, alam mo ba, yung isinama kong isang police kahapo nung linggo, sabi niya, ano ba naman, babalik ako lagi dito pag linggo kasi yung tinuturo dito, parang ako lagi yung pinatutungkulan. Sabi niya, malaki pa pala ang pag-asa ko. Yung bang may madala ka na mga taong wala ng pag-asa, yung mga taong nung dati ay maraming tinatamasa ng mga pagpapala, binuhusan ng mga malalaking pagpapala, tapos nawalan bigla dahil mismanage, hindi nila naalagaan ang lahat ng kanilang tinatanggap. Pero nung dumating dito noong linggo, sabi niya, malaki pa pala pag-asa ko. Pwede pa palang ma-restore ang lahat ng nawala sa amin. Salamat dahil kami nandito. Hindi na kami titigil na pumunta dito sa Jesus the Messiah tuwing linggo. Amen po ba yun? Jesus wants us help others to find God, na kailangan natin na maintindihan. To share the gospel, to draw people around us to Christ like a fisherman who pulls fish into his boat with nets, na kailangan natin na maintindihan. Na nakita dito, nabanggit ko na kanina, in this present time, be the first to be motivated to heed the call of Jesus. Idinideklara ko yan sa inyo. Lahat kayo na nasa live streaming, lahat ng nakakarinig at inaabot ng katuruang ito ng Banal na Espiritu, magmula ngayon sa present time ng buwan na ito ng 2022 and onwards, lahat tayo, huwag kang pumapayag na magpatihuli. Ikaw ay sumama sa paglilingkod ng ating Panginoon at nakita natin na tayo ay dapat maging productive, maging lumalago tayo. Ang ibig sabihin niya, lumalago tayo sa pagsisilbi sa ating Panginoon. Amen po ba? Nakuha po ba natin yun? Na-encourage po ba kayo na kailangan natin na matuto na at tayo ay mayroong magandang mangyari? Nakakatuwa nga po ang Jesus the Messiah, 18 years old. Pero alam niyo po ba, lalong nagiging maalab ang pagsisilbi ng mga tao. Lalo na nung mag-pandemic, lahat ng mga miyembro ng Jesus the Messiah na hindi nakaramdam na sila ay pinabayaan ng ating Panginoon, lahat ng mga miyembro nakita nila kapag ka ikaw ay nakatuon sa pangako ng Diyos na nampalataya ka, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Kaya yung word na sinasabi ng ating Panginoon palagi kay Moses, di ba, kay Joshua, ang sabi niya kay Joshua para siya ay ma-encourage lalo, Joshua, as I was with Moses, I will also be with you.
Na-encourage si Joshua. Kaya siya ay nagkaroon ng tapang at lakas ng pananampalataya na ang buong Israel ay maitawid niya from the wilderness patungo sa promised land, a land flowing with milk and honey. Kaya si Moses din, nagkaroon siya ng matinding lakas ng pananampalataya na kahit na magdahilan siya, kakausapin niya ang haring Paraon, sinasabi niya, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kanila, kung sino ang aking Diyos. Wala akong masasabi, wala akong magandang pananalita. Alam mo po ba, ang sinabi ng ating Panginoon, do not worry, I will be with you. Ang Panginoon po ay napakabuti sa Jesus the Messiah. Kami naman lahat dito ay hindi naman kami yung talagang magagaling. Magagaling lang kaming manampalataya. Kaya kaming lahat ay gusto ko pong malaman ninyo, lahat ng nakatune in ngayon, ang Jesus the Messiah po ay sobrang biyaya ng Diyos ang ibinubuhos. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po, nararamdaman namin ang sobrang biyaya ng ating Panginoon at nakikita namin na ang Diyos ay nagdadagdag ng, uulitin ko, new breed of membership. Yung mga puso nila talagang kakaiba, madaling lumago, parang isang halaman na katatanim lang ay lumalagong bigla, lumalalim ang kanilang mga ugat, na sumasariwa ang kanilang mga dahon at sanga, sila ay namumulaklak at patuloy na pupunta sa pagbubunga. Kaya po tayong lahat ng mga nandito ay patuloy pong pinagpapala ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Nakuha po ba natin yon? Kaya kailangan po na maintindihan natin lagi, spiritual productivity happens only when you cooperate with the calling of Jesus Christ. Come and follow me. Kailangan po na makuha natin yon. Napakalaki po ng kapangyarihan ng the word ng come and follow me na maintindihan mo na kapag yun ay pinanampalatayahan mo, ikaw yung sinasabihin ng ating Panginoon, come, halika rito, sumunod ka sa akin. At ang buhay mo, ang way of life mo, babaguhin ko. Yung mga ginagawa mo, i-convert ko sa isang gawain na ang susundin ay ang gawain ng Espiritu ng Diyos. Kaya po tayong lahat na nandito ay patuloy na pinagpapala. Kaya po tayo, hindi tayo kakabahan na hindi matutuloy ang ating building. Kasi sumusunod tayo sa ating Panginoon. Come, follow me. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, come, follow me. Na maintindihan po natin na tayong lahat ng mga nandito, blessed na blessed po tayo. Tayong lahat po na nandito. Kaya po hindi mo na mababalitaan, mayroong mga nagkakasakit. Hindi mo na mababalitaan na mayroong nagdarahop sa buhay. Ang lahat ay well provided. Ang ministry ay well provided. Ang Jesus the Messiah hindi nakaramdam ng kakulangan sa finances. Nag-overflow lagi sa finances. At tayong lahat po na nandito. When you believe on the word, come follow me. Palagi kang wini-welcome ng ating Panginoon. Pag sinabi ng ating Panginoon na come, welcome na welcome ka. Minamatyagan lang tayo ng ating Panginoon kung ikay susunod sa ating Panginoon. Pag sinabing come, follow me, sunod ka agad. Sabi mo sa katabi mo, sunod agad. Di ba? At tayong lahat ng mga nandito, sunod tayo kagad. Kaya po ang ating mga negosyante dito na totoo na nagkakaroon ng reduction ang mga benta. Pero yung kanilang mga commitment sa building natin hindi nagbabago. Meron silang pinananampalatayahan. Meron silang naranasan na spiritual productivity, spiritual increase in anointing, in hope, in faith. Tumataas po lahat ang ating pananampalataya. Kaya nakakatuwa po na parang pagtitingnan mo pagkalinggo rito, parang regular days na. Parang wala na siyang level-level. Wala nang level-level. Level na ang pananampalataya namin, ang Diyos ang bahala sa amin. Kaya nga sinasabi ko nga kung titingnan mo talaga, kung si Moses nga ay sinamahan ng ating Panginoon, na wala naman siya talagang kaalam-alam, wala naman siyang training. Ang tinraining niya nung siya ay itapon dyan sa Nile River,
napulot siya ng prinsesa at siya ay lumaki doon sa palasyo ng paraon. Pero kung titingnan mo, merong sinasadya ang Panginoon na ikaw ay i-upgrade. Yan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, there is upgrading. Hindi ba? Na-upgrade tayo na makikita natin na ang ating buhay ay hindi na kamukha noon dati. Hindi na kamukha si Bishop, si Brother Vic dati na ayaw magsilbi. Hindi na kamukha na ayaw sumunod. Ngayon, sunod lang na sunod. Kaya sabi ko nga sa aking mga kasama kanina na nagba-Bible study sila, sabi ko, alam niyo ba, ang pagsunod sa ating Panginoon, yun ang kalakasan natin. Kapag nakaramdam ka na ikaw ay nanghihina, napapagod ka na sa pagsunod, watch out. Kasi bumababa na ang pananampalataya mo. Bumababa ang anointing mo. Kaya kailangan mabantayan natin din ang ating mga sarili. Amen po. Nakukuha po ba natin? Nag-e-enjoy po ba kayo sa ating mga pinag-aaralan? Kaya nakakatuwa po na mayroong gagawin ang ating Panginoon. Point number 2, 3 main aspects of Jesus' ministry. Kaya kailangan po kasi na makita natin to, maintindihan natin. 3 main aspects of Jesus' ministry. A, sabi niya rito, teaching. Teaching shows Jesus' concern for understanding. Na kailangan natin na maintindihan ang aspeto na unang nakita natin sa ating Panginoong Jesus. Lagi siyang nagtuturo. Araw-araw yan. Tatawid siya sa kabilang ibayo, hindi siya tumitigil. Pagdating niya doon ng gabi, pupunta siya sa bundok, siya ay mananalangin. Dala-dala niya ang kanyang mga disipulo, tinuturoan din niyang manampalataya, pinapakitaan niya ng mga himala ang kanyang mga disipulo. Preaching shows his concern for commitment. Kasi po, ang pagtuturo po, hindi naman ito talaga madali. Ang pagtuturo kasi, kailangan ang tuturo mo palagi ay nangyayari sa iyo at ginagawa mo. Kaya hindi po pwedeng basta turo ka lang ng turo na hindi mo naman ginagawa. Kaya po dito kami sa GST Bisaya, pag nagpipreach ang isang nagtuturo, ay sinisiguro niya na yun ay ginagawa niya. Kasi you will never be effective na ikay nagtuturo ng hindi mo ginagawa. Amen po ba yun? Na kailangan natin. Preaching shows his concern for commitment. Na ang mga disipulo, na ang sinabi niya, go and make disciples of all nations, teaching them everything that I told you to do. Na kailangan nating mabuti. At sinabi niya, and tell them that I will be with them even to the end of age. Na kailangan natin na maintindihan. Meron tayong commitment to teach. Sabi niya, all authorities in heaven and on earth has been given to me. Sabi sa Matthew 28. Sabi niya rito, therefore go and make disciples of all nations, teaching them and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang dami po kasing kaakibat ng preaching na kailangan natin na maintindihan. Ma-preach natin with full authority, guided and supported by the Holy Spirit. Hindi po talagang patalinuhan dito, hindi pagandahan lang magsalita ito na kabisado mo ang itinuturo mo. Kaya kailangan po, kaya kami nakakapagturo ng ganito dahil ito po ay nagagawa natin. Healing, sabi niya, shows his concern for wholeness. It is the miracle of healing that authenticated his teaching and preaching, proving that he was truly from God. Na kailangan po na maintindihan natin. Kaya kailangan yung aspect of ministry ng ating Panginoon, merong healing miracle. Na pag nagsalita ng salita ng Diyos, sinasamahan niya ng miracle para ma-authenticate. Ano po ibig sabihin ng ma-authenticate? Para mapatunayan na iyong mga dinideklara ng kanyang salita ay mangyayari. Na kapag may sakit ka, gagaling ka. Kapag bulag ka, makakakita ka. Pag lumpo ka, makakalakad ka. Parang ganun po, na maintindihan natin, hindi ang salita ng Diyos ay sinasabi lang para may masabi ka lang. Ito ay dinideklara ka with all power from the Holy Spirit para pag sinabi mong may gagaling, may gumagaling. Naniniwala po ako ngayon na sa live streaming,
na nakatuon kayo ngayon. Kung merong may sakit dyan sa nanonood sa atin ngayon sa live streaming, magugulat na lang kayo at the end of this message, magaling ka na. Malakas ka na. Kung meron kang requirement sa finances, magugulat ka na lamang may darating sa iyong finances at sobra pa sa iyong inaakala. Amen po ba yun? Naiintindihan po natin. Kaya po kailangan po na maintindihan natin, ano po ba talaga yung spiritual authority of the believer? Yung spiritual authority of the believer po, ay iyan po yan yung kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. Na iyon ay palagi natin tinitingnan na ang mga disipulo ay tinawag. Meron silang authority na magpagaling, raise the dead, cure those with leprosy, cast out evil spirit. Yan po kasi ang kailangan na maintindihan natin eh. Maraming tao ngayon, may pandemic, nade-depress, may anxiety. Lalo na ngayon, pagka inisip mo yung Ukraine, ano maiisip mo? Ang tatanda na, mayroong mga bata pa, mayroong mga tao na takot na takot kasi walang tigil ang pagbagsak ng bomba. Ano mangyayari? Diyos lang ang makakaagapay sa kanila. Diyos lang ang makakapagbigay sa kanila ng safety. Na ang place of safety ay in the presence of God. Kaya kailangan po, pagka ikaw ay nandoon sa bansa na hindi ka nananampalataya sa Diyos at hindi ka nananampalataya kay Kristo Jesus, ang anxiety mo sobrang tagal. 1 buwan, binobomba kayo, takot na takot ka. Pero sa Pilipinas, hindi kasali sa lahat ng mga gawa ng demonyo. Tayong lahat po na nandirito ay wala ng kapangyarihan, ang kaaway na tayo ay guluhin dito sa Pilipinas. Amen po ba yun? Na makita natin. Na-excite po ako talaga sa ating pinag-aaralan. Kaya po dapat nating pahalagahan yung Night of Empowerment. Sobra-sobra na kung si Moses, kung si Joshua, kung si Andrew, si Peter, sinamahan ng ating Panginoon, kaya ka rin yan samahan ngayon. Kung ikaw ay mananiwala na ikaw ay tinatawag ng ating Panginoon. Kung ilalagay mo yung sarili mo in a position to come and follow Jesus, magugulat ka kapatid, ang ganda-ganda ng magiging buhay mo, ng mga anak mo, ang iyong mga apo, ang gaganda ng mga buhay niyan. At tayo patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya po tayo po, number 3, sabi niya, be one of the chosen of God to do His will. Be one of the chosen of God to do His will. Kaya nga hindi pumayag sila Peter sila Andrew. Unang dinig nila sa panawagan ng ating Panginoon, tinanggap nila kagad, excited sila. Punong-puno sila ng excitement. Punong-puno sila ng pagsunod sa ating Panginoon. Yung salitang, come and follow me. Nag-minister sa kanila kagad na tayong lahat ng mga nandirito, maintindihan natin na sabi niya rito, letter A, Jesus wants us to partner with Him. Gusto ng ating Panginoong Jesus na pumartner tayo sa Kanya. Be like-minded as Peter, Andrew, James, and John, whose heart responded instantly to the call of servitude. Kailangan maging ganun tayo. Nahuli ka, wala kang ministry ngayon sa Jesus de Bisaya. Ang tagal-tagal mo na dito, ang tali-talino mo, may kakayahan ka, hindi ka pa nagko-commit. Be one-minded with those called by God in the Bible. Na maging kasimbilis kang tumanggap ni Peter and ni Andrew, James and John, na ikaw mismo. Kung hindi mo pa yun natatanggap, tanggapin mo na ngayon na ikaw mismo, like-minded ka. Sabi nga ng mga kabataan, sana all na lang ay kamukha nila, James and John, di ba? Si Peter and Andrew, sana ganun tayong lahat na kailangan natin na maintindihan natin na merong ginagawa ang ating Panginoon sa atin. Na meron kang kayang gawin O, tingnan mo ngayon yung nasa harapan ko habang nagre-recording kami. Si Michelle at si Leia. Nandyan sila. Nandyan sila talaga na inaabangan na magre-recording. Amen ba? Come follow me.
Kaya yung dalawang yan, dalaga pa, mag-aasawang bigla yan, magkakaroon ng asawa yan. O, tuwa sila. Pero kailangan, pagbutihan nyo pa yung come and follow me. Ha? Nakakatuwa po. Ano kasi, kung minsan pag nagsisilbi ka, ang akala mo lang, hindi ka na-appreciate ng leadership. Ha? Pero, ang kailangan mong maintindihan, appreciate ka ni Jesus. Ha? Ha? Kitang-kita ni Lord ang ginagawa mo. Kaya tayong lahat ng mga nandirito, huwag kang titigil. Wala kang tigil sa kakaturo. Noong linggo, nagturo ako sa Angat, Sabado. Ha? Pagkatapos, punta ng Cubao, turo sa Cubao. Pagkatapos ng Cubao, turo sa Pampalay. Babalik ka rito sa Cubao, ano na? Gabi na. Gabi na ang balik mo. Pagkatapos, siyempre, may trabaho ka pa rin. Gagawa ka na naman ng teaching mo ng Miyerkules. Gagawa ka ng teaching mo ng Linggo. Tuloy-tuloy yan, walang tigil yan. Pero, walang kapaguran ang pagsisilbi sa ating Panginoon. Kasi ang sinasabi niya, sabi ng ating Panginoon, I will be with you, Bishop Wisdom. I will be with you, Leia. I will be with you, Michelle. Ha? Sasamahan kita, sasamahan ko kayo. Kaya huwag kayong mainip dahil yung kapartner nyo darating na. Parang gano'n eh. Makita tuwan-tuwa. Yun ang encouragement ng ating Panginoon sa ating lahat ng mga nandirito. Kaya po, nakakatuwa po na may ginawa ang Diyos sa atin. Letter C, sabi niya, let us spread the good news about Jesus everywhere. Na tayong lahat ng mga nandirito, makita natin na meron tayong gagawin na tayong lahat ay ang dali-dali naman kasing mag-share ng good news. Ayaw na lang. Ikaw nga mismo yung good news eh. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ikaw nga yung good news eh. Hindi ba? Pag nakita mo si Leia, may encourage ka kasi tingnan mo, layo-layo ng inuwian niya. Dito pa natutulog yan. Ha? Kasama si Ate Rely, dito nga nakatire. Hindi ba? Amen ba? O, wala ka namang makikita. Wala kang makikitang ibang Leia, ibang Michelle, ibang Rely. Ha? Isa lang yan na ini-encourage ng ating Panginoon para magsilbi sa Kanya. Kaya sabi niya rito, let go and announce the good news. Heal the sick, raise the dead, cure those with leprosy and cast out demons. Na kailangan natin na makita na tayong lahat na nandirito ay pinagtiwalaan tayo ng ating Panginoon na ang Kanyang ginagawa dati nang nandito siya sa lupa ay tayo na ang gumagawa. Amen po ba? Nakuha po ba natin yon? Kaya po tayong lahat ng mga nandirito, gusto ko lang pong ito yung sabihin sa inyo. Maging makapangyarihan sa ating lahat yung come and follow me. Kailangan po natin yung gawin. Lalo po na ngayon, hindi natin masiguro kung ano ang mangyayari dito sa buong mundo. Hindi naman nakalain ng Ukraine na magkakaroon ng giyera sa kanila. Hindi naman din siguro alam ng Russia na sila ang gigiba ng lahat ng building at maraming mamamatay sa Ukraine. Pero alam niyo po ba, pag nagsisilbi ka na sa ating Panginoon, kapatid, magkakaroon ka ng compassion for the lost. Tayong lahat ng mga nandirito, magbabago yung way of life natin. Nung nakita ng ating Panginoon si Peter at si Andrews una, si James and John, pangalawa na partner na nakita ng ating Panginoon, pinalitan nila yung way of living nila. Imbis na nangingisda ng isda, kinumbinsin niya, sabi niya, come follow me. Ang gawin mo, yung gusto kong gawin ninyo, hindi ko kayo pababayaan. Hindi kayo kakalimutan, hindi ko kayo iiwanan. Kapatid, tayong lahat ng mga nandirito, hindi pa nahuhuli ang lahat. Tayong lahat ay magsama-sama na magkaroon ng spiritual maturity, spiritual productivity. Na ikaw mismo, maranasan mo na ikaw na yung nagsasalita sa iba na tayo ay magbago, tumalikod sa kasalanan, magsilbi sa ating Panginoon. Amen po ba? At kung mayroon bang nandyan sa live streaming na ngayon ka lang nakatune in dito,
Sumabay ka sa aking panalangin. Panahon na, to come and follow Jesus. Huwag nating sundin yung ating sarili. Ang sundin natin ay iyong pinagagawa ng ating Panginoon sa ating lahat ng mga nandirito. Say this prayer, Panginoong Jesus. Ngayong oras na ito, ako ay lumalapit sa iyo, nagsisisi ng lahat ng aking mga kasalanan at tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking tagapagligtas. At ako'y masayang tinatanggap ang regalo ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Lord, salamat po. Salamat po sa lahat ng mga pagsama mo sa amin. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng iyong pangako. Kung ikaw ay sinamahan mo ang mga unang propeta at mga unang manggagawa mo sa iyong ministeryo, kami ay nananampalataya din, Panginoon. Kasama ka pa namin magmula pa noong una. Mula pa 2004 na itinayo ang Jesus the Messiah, sinamahan mo kami hanggang ngayon. Kasama ka namin, Panginoon. Salamat sa katagumpayan. Salamat sa spiritual productivity namin. At idinideklara ko, ang spiritual anointing of God will be all around Jesus the Messiah, all around Ram Ministries, all around all ministries in the whole world, na kaming lahat ay magkakasama-sama, makikipartner kami sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus, makikipartner kami sa lahat ng gustong ipagawa ng Diyos sa amin, at idinideklara ko po, Panginoon, kaming lahat, palaging magpapasalamat, palagi namin titingnan, mayroong kaming kailangang gawin, meron kaming dapat na sagutin na panawagan ng Diyos to come and follow Jesus. Lord, thank you. Pinagpapala ko po ang lahat ng araw naming natitira. Kami ay palaging magsisilbi sa iyo, Panginoon, at idinideklara ko ang katahimikan sa Russia-Ukraine conflict. Ikaw ang humipo sa puso ng bawat presidente, si Putin at si Zelensky, Panginoon. At sa lahat ng European presidents, Panginoon, ikaw ang magturo sa kanya na hindi magkaroon ng conflict at matuloy ang World War III, Panginoon. Ang aming laban ay laban sa espiritu na hindi nanggagaling sa Diyos. The evil spirit, yan ang kalaban namin, Panginoon. Hindi kami ang maglalaban. Hindi mapupuksa ang lahi ng tao dito sa lupa dahil sinabi mo sa iyong salita, ang buhay ng lahat ay nasa iyong kamay, maging ang hininga ng lahat ng iyong nilikha ay hawak-hawak mo. Pinagpapala ko po ang buhay naming lahat, ang buhay ninyo live stream, lahat ng ministries ng Jesus the Messiah, every dreams fulfilled, every works fulfilled with honor, lahat tayo ay magiging manggagawa ng ating Panginoon. Magandang gabi po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Salamat po.